Ako po si Jonah Flores. Ako po yung mother ni Jose Joel Flores na nawawala for almost 5 years na po. Kasi allegedly kidnap for ransom talaga siya. Nung the moment na mawala siya at wala siya dun sa tita niya, iba na yung pakiramdam ko. Hindi ako nag-isip na baka pumunta lang sa ibang bahay o naligaw kasi hindi ugali ng anak ko yun. Ikaw, ano pangalan mo? Hindi mo rin alam yung pangalan mo? Ilang taong ka na? 5? May mami ka? May nanay ka? Pero wala itong balat sa noo. Si Jonah na mismo ang nagsabi, hindi ito ang kanyang anak. Yung pinakamahirap na part doon yun. Yung akala mo anak mo na. Ayun. Yun yung... Tapos yun, maraming nalaloko. Parang nanawagan ka na huwag naman sanang manloko, pero baliwala. Kung sino man po yung may hawak sa anak ko o may impormasyon, maawa kayo. 5 taon na po. Hindi lang po para sa akin. Hindi na po para sa akin eh. Para na lang sa anak ko. Para na lang dun sa... Hindi kami mayaman, pero naniniwala kasi ako na yung kinabukasan ng anak ko, nasa amin yun eh. Ibalik nyo na yung anak ko. Nahuli ang pagwi-withdraw ng lalaki sa bangko sa Makati gamit ang ATM card na pag-aari pala ng isang engineer na 10 buwan nang nawawala. Tagal na niyang nawawala eh. 1 taon at kalahati na. Yung wala na siya. Hindi ko alam. Kasi wala pa naman kami nakikita ang body niya kahit matagal na siya eh. Yun ang nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko kasi pag pinipikit ko yung mata ko, nakikita ko lagi yung mukha niya. Hindi pwede pre kasi Sige na, saglit lang naman. Kailangan kong pagaling. Daya nito kahit kailan eh. Ito lang nangyari. Sir! Umaasa kami na buhay pa. Nakarating ako ng police station ng Quiapo, nakarating ako ng lahat na yan ng station ng Quezon City. Lahat na, dami ko na napuntahan. Nangihina na rin ako noon, kaya lang nilalakasan ko ang loob ko kasi anak ko minsan pumapasok na sa isip ko, baka matagpuan ko yung anak ko na tulad nung nakikita kong binalot ng mga masking tape ang mukha, ang katawan. Yun, pero dasal ako ng dasal na sana makita ko. Kaya pag nakikita ko nga yung picture ng anak ko, yung kinakausap ko na lang mag-isa na sana kung sino man yung gumawa sa kanya, huwag niyang patahimikin para kahit paano naman mabigyan ng hustisya yung ginawa sa kanya.